Alam niyo ba na ang Department of Agriculture pala na kung saan si Bongbong Marcos ay 17 months na naging secretary nito ay merong 7.5 billion pesos na disallowance, suspension, and charges. So, ang laging sinasabi ni Claire Castro tungkol sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, kaya daw iniimbestigahan yun kasi may notice of disallowance. At yung Office of the President naman daw, yung confidential funds, ay wala naman daw notice of disallowance, kaya hindi iniimbestigahan. Paano to? Department of Agriculture, merong notice of disallowance. At take note, si Bongbong Marcos ang secretary noon. Pero bago natin pag-usapan yan, alam niyo ba mga ka-clear na itong yung tinalaga ni Bongbong Marcos na DA Secretary ay top donor pala niya. Chismis? Hindi. Nasa balita. Mainstream. Basahin. November 3, 2023. Headless DA. And no more. Issues in agriculture that Marcos leaves behind. Basahin nga natin tong panimula. President Bongbong Marcos Jr. on Friday decided to relinquish his 17-month hold of the post of Agriculture Secretary, handpicking fishing tycoon and top campaign donor Francisco Laurel Jr. to replace him. Ay, top campaign donor pala. Kaya naman pala inapoint. Ang galing din. Ano to? Pambayad utang. Fishing tycoon ka pala. Tapos kumakain ka ng 20 pesos na per kilo ng bigas. Bakit ko pinakita to? Kasi take note, November 2023 lang nagbitiw itong itong si Marco, 17 months siya. So, simula nung umpisa siya bilang presidente, siya na yung may hawak. So, gusto kong pakita sa inyo yung date kasi may kinalaman dito. O, sige, basahin natin ito. Kasi hindi ito masyadong napag-uusapan. Ni walang investigasyon nga ito. May investigasyon ng COA, pero hindi katulad ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte na nakailang hearing sa House of Crocs, 'di ba? Paano yan? Bulag-bulagan kayo dito. Ang pinag-uusapan dito is bilyones, 7.5 billion pesos. Ay, shit. Ito, basahin natin. The Commission on Audit has admonished the Department of Agriculture over its failure to settle disallowances, suspensions, and charges which stood at 7.4 billion as of the last year end of 2023. Ang sabi, according to the auditing body, the unsettled audit suspensions, disallowance, and charges incurred from the Department of Agriculture from January to December 2023 totaled at 7.3 blah 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 billion. So, ang round off dito, so naging 7.4 billion. Imagine guys, 7.4 billion pesos, tapos, si Sarah, ginasta lang niya yung confidential fund niya ng 11 days. O kahit sabihin natin isang taon to, pero 7.5 billion pesos ang disallowance, suspensions and charges. And take note ha, iniwan ito ni Bongbong Marcos. Tapos ang problema dito, mga charges. Basahin nga natin to. The breakdown of the unsettled amount showed that DA has 6.1 billion under the notice of suspension and 1.2 billion under the notice of disallowance. Oy, ba't ganito? Ang laki-laki pala nito. Bilyones palang usapan, bakit hindi man lang nagkakandak ng sunod-sunod
na pagdinig yung Committee on Good Governance. Ana, wala. Kasi hindi naman kalaban. Next, the COA issues NS Notice of Suspension for transactions of doubtful legality or property irregularity that may lead to pecuniary loss of the government and which will be disallowed in the agency concerned fails to validly justify the spending. It must be settled within 3 months of this receipt. Wow! Meanwhile, a notice of disallowance is issued by the state auditors for irregular, unnecessary, excessive, extravagant transactions, as well as those considered illegal and unconscionable. What the hell? Persons liable for disallowance have 6 months from receipt to settle it. Ano na kayang resulta nito? So, meron pang hanggang 2023 pa to eh. What the... Ano kaya update dito ng COA, no? Based on the audit report, 19 officers of the DA are liable for 6.1 billion worth of NS, with the DA's central office accounting for the largest amount of 4.8 billion pesos. Sasabihin nila, hindi naman si Bongbong Marcos ang nag-ano niyan eh. Yung mga tauhan naman eh. Yung mga nandun naman sa mga opisina eh. Paano? Hindi ba ganyan yung tinitira nyo kay Sara Duterte? Kahit na hindi, imposible, sinasabi nila na hindi alam ni Sara Duterte to. Kasi siya yung head ng Office of the Vice President. Paano to? Si Bongbong Marcos ang head ng Department of Agriculture. So, ibig bang sabihin, meron ding alam at kinalaman si Bongbong Marcos dito? Bumabalik sa inyo yung mga argumento ninyo na ipinapahid nyo kay Sara Duterte. Tuloy natin to. The NS Notice of Suspension was issued due to irregular monetization of leave credits. Ala! Incompetent documents on payment for procedure composting facilities, hazard allowance, and subsistence and laundry allowance, among others. Wala, may laundry allowance palang, kakapal ng pagmumukha ng mga nandito sa gobyerno. May laundry allowance sila. Samantalang yung nagbabayad ng tax kung saan nila kinukuha itong mga pera na to ni hindi makabili ng sabon panlaba. Pero sila may laundry allowance. Holy shit. May laundry allowance? The 1.2 billion under the ND, meanwhile, resulted from various irregularities in the DA's fund, utilization such as overpayment of daily subsistence allowance and travel expenses, irregular payment of salaries of contract service personnel to offset overtime credits, which was found to have no basis, as well as payments for sports and medical allowances without legal basis, and among others. Sino ba nang pipirma ng mga sahod nito? Sino ba yung pumipirma ng mga contract services? Hindi ba may pirma din yung Pangulo kaya dito? Kasi siya yung head ng DA eh. Hindi pwedeng wala. Alangan naman na mag-aano siya, payment of salaries, contract service personnel, yung mga allowances, travel expenses, di ba hindi pa dumadaan? Ewan ko lang hindi ba dumadaan to kay Bongbong Marcos kasi siya yung secretary ng Department of Agriculture. Hello, imagine na, presidente na to. Presidente na ang may hawak sa DA. Pero yung mga tauhan, hindi natatakot. Hindi natatakot gumawa ng kabulastugan. Imagine irregular payment of salaries. Parang ano to, mga ghost employees din tong mga to. May travel expenses na baka hindi naman. Ibig sabihin nito, nilagay nila mga travel expenses, mga allowances, overpayment. Pero ano wala siguro silang mga resibo kaya nga may notice of disallowance or niya. My God. Tapos pahid ng pahid sila sa opisina ng pangalawang pangulo. Tignan nyo, ang lalaki, my God.
The amount represented 20 agencies under the DA. Oh, la. State auditors lamented the accumulation of the unsettled 7.4 billion balance by year end of 2023, despite the due date set forth by the 2009 Rules and Regulations and Settlements of Accounts, which merely showed that DA's leniency or laxity in enforcing its rules and regulations on the settlements of suspension, disallowance, and charges. The unsettled disallowance deprived the government of productive use of the unfunded amounts. DA Agriculture Training Institute, meanwhile, told auditors that the concerned employees have continuously paid their allowances, which are deducted from their monthly salary, most of bonuses, benefits, and they are receiving. They also commit to pay the remaining disallowances until 2027 and beyond. So parang ganito to, no? So kumuha o pinasweldo nila o nagbigay sila ng mga bonuses at mga benefits sa kanilang mga sarili. Kunwari ako, nakatanggap ako o kumuha ko, pinasahod ko, binigyan ko ng bonus sa sarili ko. 1 million. Ngayon, napatunayan na disallowed nga tong mga to. Anong nangyari ng mode of payment? Ano nangyari? Pichi-pichi, pakonti-konti. Kunwari, 1 million yung nakuha ko. Ang mababawas sa salary ko per month, 5,000. Pakonti-konti. My God, hindi ko makuha yung English na term. Ano ba yun? Yung pakonti-konti ng bayad. My God, nasa dulo ng dilang ko, hindi ko hindi ko maisip. Basta yung pakunti-kunti yung bayad. Ang epekto nito, sa halip, yung 7 point, magkano ba yun? Sabihin na lang natin, 1 billion. 1.2 billion yata. Yung 1.2 billion, nakuha na nila. Kinuha sa pondo. Sa halip na ipondo yon, napapaikutin ng gobyerno, ipopondo yon ng pambili ng traktor ng mga magsasaka. 1.2 billion. Nawala ngayon yun. Kasi, kinuha nila yung pera, tapos paunti-unti nilang binabayaran. Ang galing, hanggang 2027 pa daw. And beyond. Oh my God. Ang galing naman nito. Sinong gumawa nito? Oh my goodness. Kuha, however, countered that 52 liable persons have their separated from agency transfer or have been reassigned to other offices. Alam, nawala na daw yung mga 52 na liable person. Nawala na. Na-transfer na ng agency, na-separate na sa agency, nag-resign na. Unsettled disallowance totaling to 8.7 million as of the year and indicating low compliance with payment obligations. Paano yan? Kung nag-resign na, paano yan? May habol pa kayang gobyerno? 8.7 million pala, oh. Yung parang hindi nakukuha, indicating low compliance. Hindi. But still have unsettled disallowances totaling to 8.7 million pa. Just imagine yung 8.7 million kung ibibigay yun na fertilizer. Kung ibibigay yun na mga na pang-spray. Bibigay yun na mga traktor. Ibibigay yun na ibibili ng bangka para sa mga mangingisda. Pero wala. Just imagine, pakunti-kunti yung bayad. Paunti-unti pa utay nababayaran yung 8. Grabe. Parang nangulimbat ka ng 10 milyon, tapos pautay-utay mo na lang nababayaran. Kumbaga nilagak mo na sa negosyo yun, no? Ninegosyo mo, kaya time deposit. Tapos yung, na lang yung kukunin mo? Yung interest na lang. At yung pagbabayad, they also committed to pay their remaining disallowances until 2027 and beyond. Putragis yan. Siguro mga 2,100. Mga 2099. Ganon. Pwede pa. Oh my God. Ano ba to? So, again, tinitira nila si VP Sara. May disallowance ka sa confidential fund mo, ganito, ganyan.
Sila pala ang laki-laki pala, oh. Tapos ngayon, sasabihin ninyo na walang kinalaman o hindi alam ito na Pangulo. Siya yung secretary ng Department of Agriculture at that time. Bilyones. 7.5 billion.